Jerry Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:02. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 42 kumpanya sa Pilipinas pasok sa listahan ng 2026 Fortune Southeast Asia 500. Pangulong Bongbong Marcos bumiyahe na kagabi patungong Russia. Ilan pang opisyal ng gobyerno at media personality pinangalanan ng Maleta Boys, tumanggap daw ng pera. Pawang mga pumalag, naghamon, maglabas ng ebidensya. VP Sara at mister nito may 50 baril na hindi idineklara sa SALN. Mahigit sa 56 na milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat ng customs sa isang warehouse sa Pasay. 7 grade 5 students sugatan sa pananaksak ng isang dalagita na binubuli sa classroom sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ho ni Anthony Taberna, ako ho si Raymond Dadpas. Iyo, si RH 28. Ang atin pong Senate reporter, ang opisina, ang tanggapan, ang institusyong pinakamainit sa mga panahong ito. Ayan. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Sa atin muna ACS Good News. abay, alam nyo ba? 42 kumpanyang Pilipino ang nakapasok sa edisyon ngayong taon ng Fortune Southeast Asia 500. Isang prestihiyosong listahan ng pinakamalalaking kumpanya sa rehiyon batay sa kanilang kita. Mas maraming kumpanya ang nakapasok ngayong taon na umabot sa 42. Mas mataas mula sa 40 kumpanya noong nakarang taon at 38 kumpanya naman noong 2024. Nangunguna sa listahan ng Top Frontier Investment Holdings Inc., ang parent company ng diversified conglomerate na San Miguel Corporation na nasa pang-10 pwesto. Aba, tingnan mo nga naman yan, ano? Ang Top Frontier, ang tanging Pilipinong kumpanya na pasok sa top 10 na may kitang $25.8 billion. Ang SM Investment Corporation, ang parent company naman ng SM Group ng Pamilya C, ay nasa pang ika-28 pwesto na may kitang $11.8 billion. Kasunod ang Meralco ni MVP ni Tito Manny Pangilinan na nasa ika-36 na pwesto na may 8.6 billion pesos. Pasok din sa top Philippine firms ang BDO Unibank, ang GT Capital Holdings, JG Summit Holdings, Aboitiz Equity Ventures, Jollibee Foods Corporation, Bank of the Philippines Island. Wow, congratulations!
Biyaheng Russia naman na si Pangulong Bongbong Marcos kagabi para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa kanyang departure statement, binigyang din ng Pangulo na ito ang kanyang unang pagbisita sa Russia. 50 taon matapos ang pagpunta doon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1976 na nagbunsod ng pagkakaroon ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Maynila at Moscow. Inasahang tatalakayin sa summit ang mga usapin sa kapayapaan at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, food at energy security, digital transformation, edukasyon at people-to-people exchange. Magandang araw po. Today, I depart for Kazan, Russia to participate in the ASEAN-Russia Commemorative Summit marking the 35th anniversary of ASEAN-Russia relations. This visit carries both regional and personal significance. It will be my first time on Russian soil, a journey that I undertake nearly 50 years after my father, President Ferdinand Marcos Sr., made his own historic visit to the then Soviet Union in 1976, which culminated in the establishment of diplomatic relations between our two countries. That milestone opened an enduring chapter in Philippines-Russia relations grounded in mutual respect, dialogue, and cooperation, and one that we continue to build upon today. Yun, tinan mo nga naman ano. So, ang unang nakarating sa Russia na Pangulo ng Presidente. Pilipinas si tatay niya. Ang kanyang ama. Oo, at ngayon ay pang 50 years, pang 50 taong anibersaryo ng Russia-Philippines relations. Ayun. At magkakaroon sila ng pagkakataon na magkausap ni Russian President Vladimir Putin. Putin. Huwag yung dudugtungan yun. Vladimir Putin. Ganun lang. Tingnan natin ang mga magagandang ibubunga ng biyahin yan. So umalis pala ang Pangulo bisperas ng special session. Ngayon. Ngayon ang special session. Tingnan mo nga naman ano. Mamaya ho ay bibigyan tayo ni RH28 Raymond Dadpas ng update dyan sa Senado. Alas 6:09 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Huwag rin kayo, gising na. Ilan pang opisyal ng gobyerno at personalidad sa media ang isinangkot ng mga dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y tumanggap ng malaking halaga ng pera mula sa dating mambabatas. 4 na bagong testigo ang iniharap ng grupo ni Attorney Levy Baligod sa isang pulong balitaan kahapon matapos na hindi matuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Isa sa kanila ang nagsabing personal niyang nasaksihan ang pagdideliver ng maleta ng pera sa ilang personalidad tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo. Kabilang sa tinukoy ng testigong si Jeron Valderrama, isang dati umanong miyembro ng Philippine Marine Corps, ay sina COMELEC Chairman George Garcia na tumanggap daw po ng 10 million pesos na nasa isang hand carry bag, habang may naghatid din ng 4 na maletang pera sa bahay naman ni Senator Chis Escudero. Nagpakita rin ang mga bagong testigo ng larawan ni na Senator Kiko Pangilinan at asawang si Sharon Cuneta na kasama ang ilang tauhan ni Ko na kaagad namang pinalagan ng senador at ng megastar. Kapag sikat ka naman talaga kung sino-sino magpapapicture sa iyo. Si Raymond lang namin dito kapag nagagawi sa bago makarating sa Senado takot-takot ang nakapagpapicture na sa kanya lalo pa si Senator Kiko at si Ate Shawi. May pinakita rin silang larawan kasama si MMDA General Manager dating PNP Chief Nicolas Torre. Nakuha noong hinihikayat sila ng general na bawiin ang nauna nilang pahayag sa Senado. Nabanggit din ng mga dating bodyguard na nakapaghatid din sila ng paper bag bago na may mga lamang pera sa ilang media personality. At binanggit ang public relations ang PR specialist na si Bernard Peralta, Arnold Clavio at Mon Tulfo.
Agad namang pumalag ang mga personalidad ni inakusang tumanggap din ng maletang pera mula kay dating Congressman Saldico. Itinanggi ni Bernard Peralta ang mga paratang laban sa kanya at napilit isinasangkot sa kontrobersiyang may kaugnayan sa iniimbestigang flood control projects. Sa isang pahayag, iginit ni Peralta na mahigit 3 dekada na siyang nagtatrabaho bilang isang public relations practitioner at ang profesyon na ito ay kanyang ikinararangal. Inakusa ni Peralta ang mga kritiko na gumagawa ng mga maling aligasyon at iginit na meron siyang mga ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Pinabulaanan din ito ni Arnold Clavio at si Igan. Asa yung picture ni Igan? May picture hinamon si Igan, ang mga nag-aakusa na magpakita ng ebidensya. Ayon kay Clavio, natatawa na lamang siya ngunit nakalulungkot, hindi niya siya natatakot at sana bago ang dada ay magpakita muna ng ebidensya. Hamon pa nito sa mga kritiko, magkita na lang sila sa korte at haharapin niyang mga walang kakwenta-kwentang aligasyon laban sa kanya. Samantala, tiniyak naman ng GMA Network na seryoso silang tinatrato ang anumang usapin na may kinalaman sa integridad ng kanilang mga mamamahayag. Git ng network, patuloy silang naninindigan na responsable at makatarungang pamamahayag at pagbabalita. Inilabas ang network ang statement kasunod ng mga aligasyon na ibinabato ng tinaguriang Maleta Boys laban sa kanilang radio anchor and TV host na si Arnold Clavio. Kasabay nito, nangako rin ang mga magsasagawa sila ng investigasyon at karagdagang pagsusuri sa issue upang malaman ang buong detalye at katotohanan. Hinikayat naman ng network ang publiko na huwag agad na bumuo ng konklusyon batay sa mga impormasyong hindi pa beripikado. Magsasagawa ng special session ng Senado ngayong araw. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, magsisimula mamayang alas 9 ng umaga ang sesyon kung saan tatalakay ng ilang mga priority measures. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na ang unang bahagi ng sesyon ay ilalaan sa pagtalaga ng mga bagong committee chairpersons habang ang pangalawang bahagi ay para aprobahan ng mga nakabinbinbang panukalang batas at promotion ng ilang opisyal ng militar. Kabilang sa mga pinakamalagang panukala ng kanilang planong aprobahan ay Geriatric Health Bill, Expansion of Gastipe Education Voucher System at ang Anti-Hospital Detention Bill. Kumpiyansa naman ng liderato ng Senado na makakamit ang kinakailangang quorum upang maipagpatuloy ang mga opisyal na gawain sa kapulungan. Alas 6:14 ang ating oras. Uy, sa mga mananakay ng MRT, yan daw pong biyahe ng MRT3 ay limitado lang ngayong umaga mula sa North Avenue hanggang Shaw Boulevard lang dahil sa technical issue sa Buendia at Guadalupe Station. Ayan, sa mga naku, dami niyan, Raymond. Ay, lalo na ganitong rush hour. Ayan, biyahe po ng MRT3 limitado lang ngayong umaga mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard dahil sa technical issue sa Buendia at Guadalupe Station. At antabayanan po ang update sa report ng ating mga RH reporters. Susunod! Kuya Boy! Ano nga ba ang nangyari kahapon? Hearing o press conference? Ayan. Ano nga ba yon? At bakit? Bakit hindi naging Senate Blue Ribbon Committee hearing? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:15. Tinesting